kasabay ng patuloy na pagtangkilik ng mga kabataan sa vaping at paninigarilyo. In full swing na ang kampanya ng DOH laban dito. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 913,316 o 14.1% ng Filipino students aged 13 to 15 ay nahuhumaling na sa vape. Ito ang lumabas sa report ng Global Youth Tobacco Survey ng WHO. Bukod pa ito sa mga kabataang naninigarilyo. Bilang isang hakbang ng Health Department para masugpo ang patuloy na pagtaas ng bilang ng tobacco smoking at vaping among youth, nagsasagawa ngayon ng mga health literacy campaign sa mga paaralan. Inuna ang Eusebio High School sa Pasig City kung saan itinatag ang kauna-unahang Anti-Vape at Anti-Tobacco Council na binubuo rin ng mga estudyante. Binigyang diin ng mga eksperto sa kabataan na ang bisyong ito ay magdudulot ng Vaping-Associated Pulmonary Injury o VAPI at E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury o EVALI. Muli rin nilang pinabulaanan ang misconception na alternatibo ang vape sa paninigarilyo dahil pareho lang itong nakasasama sa kalusugan. May toxicity ka na embalsamo ka pa, tapos yung mga toluene acetone, these are organic chemicals, so nakaka-inflame sila ng baga natin, ng sistema natin. Pag samasamahin kaya natin silang lahat. Bukod sa chemical additives, nariyan din ang nicotine. Hindi lang pala tayo ma-addict dahil sa nicotine na makikita natin kung paano kataas. Kung hindi yung flavors, and there are, I heard, 1,000 flavors already, from bubble gum to blueberry to apple, whatever flavor you like, pwede nilang ibigay. That gives you a very good sense, and that causes addiction. Aminado ang mga student leader ng Eusebio High School na may mga kaibigan, kakilala o kaedad silang naninigarilyo o di kaya ay nagve-vape. Kaya dapat maging magandang impluensya ang Anti-Smoking and Anti-Vaping Student Council sa kapwa nila mag-aaral para kontrahin ang bisyong wala namang dalang benepisyo. Diin din ng mga eksperto na hindi lang ang mga naninigarilyo at nagve-vape ang apektado, maging ang mga nasa paligid dahil sa tinatawag na second-hand smoke na nalalanghap nila. At meron ding third-hand smoke kung saan ang mga kemikal ng vape at sigarilyo ay naiiwan sa paligid gaya ng damit, kurtina at unan na maaring malanghap at magdulot din ng panganib sa iba. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.